Alright mga kababayan, welcome back dito sa ating channel, Pinoy Aussie. Tayo na naman po ay magbibigay sa inyo ng update dito sa mga katiwalian sa Pilipinas. Makikibalita lang po tayo dito sa ating mga kaganapan dito sa Pilipinas. Ano po? Dahil according po dito sa ating bagong balita ngayon, mga taong bayan nagsisimula ng mag-imbestiga. Yan ang ating title nitong ating bagong video ngayong araw na to na i-share natin sa inyo. At syempre, tampok natin dito ang ating idol na si Manong Ted. Si Manong Ted. Alright, si Manong Ted. Tingnan nyo naman ang t-shirt ni Manong Ted. Ikulong Mandarambong. Alright, so si Manong Ted ay may report mga kababayan. Ito nga po at gusto nating ipahayag sa inyo or ipakita sa inyo dito sa mga sumusunod sa Pinoy Aussie na ang mga taong bayan po ay nagsisimula ng mag-aklas. Hindi po sa literal na mag-aaklas laban sa gobyerno, kundi doon sa mga katiwalian dito sa mga kanilang mga politiko. Especially po dito sa mga bayan-bayan. Alright? So kung mayroon po kayong mga politiko na nakikita ninyo na may mga kahina-hinalang project, lalo na yung mga flood control projects na kung saan talagang pinakwartahan nila yung mga project na yan, tignan natin, panoorin natin tong sinasabi nila, no? Dahil dun sa Tarlac daw ay meron silang politiko na inimbestigahan at sinampahan na nila ng kaso sa ombudsman. Wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ito si Manong Ted sa kanyang report. Manong Ted. Ng United Filipino Against Crime and Corruption, UPAC. Ang kanila pong Ayun, ang pangalan, UPAC. United Filipino Against Crime and Corruption. Alright. Good morning po. Good morning, Sir Ted. Good morning po sa lahat ng iyong pakinig at tagapanood. Opo, nakakuha kami ng kopya ng ilang dokumento ng bahagi ng inyong reklamo sa Ombudsman. As we speak now, ito pang Tarlac 3G Construction and Development Corporation ay, pag-aari pa rin nitong sila Congressman Rivera? Yes, sir. Hanggang ngayon po at hindi po siya nag-divest. In fact, may kontrata pong naka-attach dyan nitong year na to na siya pa rin po ang pumipirma. Ito hong isyong ito, kailan pa ho ninyo sinimulan na ipaglaban? At bakit kayo humantong na ngayon, kahapon, sa pagsasampa ng kaso? Si Sir Ted, nung pong pumutok yung flood control, pero malakas na ang bulong-bulungan noon pa na mayroong mga anomalya sa flood control. So, Yan. Kitang-kita niyo, di ba? So doon mismo sa kanilang kongreso o sa kanilang congressional district sa Tarlac, sila ho mismo ay nagmatsyag at nag-imbestiga dito sa kanilang congressman at eto, nabigyan nila nasampahan nila ito ng kaso dito sa ombudsman. Yeah? So, yan po ang mga gusto nating ipahayag ngayong araw na to dito sa ating video na ang mga Pilipino dapat magkaisa kung mayroong ginagawa sa Senado na pag-iimbestiga sa ICI, so yung mga Pilipino din dapat makiisa para dito sa pag-iimbestiga. Dapat i-feed ninyo yung informasyon dito sa ating mga ICI. Kasi hindi talaga nila kakayanin yan, di ba? Tawa-tawa lang tayo pero ganun talaga. Kailangan nating i-feed yan sa DPWH, doon kay Secretary Vince Dizon. Alright? So okay, sige. Tuloy natin. ang aming pag-iimbestiga dahil dun sa sinabi ni Presidente Marcos. So nag-imbestiga kami, chinek namin yung mga flood control, chinek namin yung sa DPWH contract. So nakita namin itong mga dokumentong ito. Ang mga dokumento ay galing mismo sa website ng DPWH. Public records po yan. So, Sir Ted, ito ay ilan lang po lamang sa nakita namin, yung 590 plus na sariling firmado niya. Pero Sir Ted, meron po akong gustong i-highlight. Yung pong binagsak dito ni Saldico, 2022 to 2025 ay 11 billion. O yan.
nabanggit na naman ng pangalan ng Saldico. Hoy, binagsak ha. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi nila sa Congress na parking. So, binabagsakan yung isang congressional district para yung pera ipapark lang doon. Wala naman talagang project. Ipapark lang nila, no? Hahanapan nila ng project. So, may hatian. Alright? Malalaman natin yung hatian na yan. Ang project. Gusto po namin itong maimbestigahan ng ICI o ng DPWH at may request na po kami doon. Go ahead po. We're listening, ma'am. We're listening. At tapos po, ang modus operandi po ng mga contractor na to, like si Congressman Rivera, sa totoo lang po sir, hindi lang po 600 million yan. Mahigit 2 billion po yung nakuha niyang kontrato. Puwera pa po yung paggamit niya ng mga kontraktor na para silang isang sindikato dito sa Tarlac. Ginagamit niya po yung mga ibang kontraktor, pero siya rin po ang gumagawa, sir. Alam po namin lahat yan. So yung modus... Yung kay Saldico po, sir, may binagsak siyang ilang bilyon dito. Inamin naman po yan ni Sir Bernardo doon sa Senate hearing. Yun po ay may 20% si Saldico doon. Pero kumukuha pa rin po ng passway na 5% doon si Congressman Rivera. Ayan. Kuwang-kuha, no? 20% doon kay Saldico. Tapos 5% doon sa Congressman si Rivera. Talaga naman itong mga Pilipino, ha? Kanya-kanyang diskarte. Pero talagang yung bagsakan ng pera nandun, ano? Bilyon-bilyon. Alright? So kaya nga, kung may din dyan sa inyong mga distrito, mga kababayan, kung naghihinala kayo sa biglang yaman ng inyong mga congressman, mag-check po kayo dun sa mga project. Nakikita naman yan sa mga records, doon lang sa may website ng isumbong mo sa Pangulo, nandun lahat ng mga projects. Makikita ninyo kung ilang projects ang napunta dun sa inyong distrito. Di ba? Para malaman ninyo kung talagang may lumalabas na project. Kasi kung ghost lang yan, madaling makita, di ba? Wala naman talaga nangyayari dun sa may inyong river, sa inyong ilog. Tapos, mayroon silang sinasabing nagawa nila. Di ba? Alright. So, ganyan. Sige, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Tapos siya pa rin po ang nangungontrata. Opo. Ma'am, ito pong 11 billion sa district na ba lang ito ni Congressman Rivera o sa buong Tarlac? Sa district pa lang po ni Congressman Rivera. So doon nag-park si Saldico ng 11 billion at yung mga kontrata sa 11 billion, ito po ay for 2022 until 2025? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Malalim po ito, sir. Malalim. Opo. Yung sinasabi po ninyo, kumbaga nag-park si Saldico sa distrito ni Ginoong Rivera tapos nakakuha siya ng higit 2 billion worth of projects. Yung ibang kontraktor na nakakuha pero meron sa kanyang toll na binabayaran, kumbaga. Yes po, at saka siya rin po ang nagkokontrata. Naggagamitan po sila Naggagamitan sila dahil itong mga kontraktor dito, dami ng mga politiko, dami ng mga congressman. Kaya naggagamitan po to. Ito po yung sinatawag nilang Thursday Club na sindikato sa mga kontrata dito sa buong Tarlac. Opo. Yan ho bang... Ayan, no? So, talaga sinisindikato. Grabe. Kasi nga, parang yung gobyerno parang walang pakialam. Kontratistang yan ay identified po ninyo at kasama pa sa inyong reklamo? Hindi pa ho namin sinama sa reklamo dahil nag-focus po muna kami kay District 3. Pero gusto ko pong ibunyag ito sa Senado o kaya sa ICI na itong mga Thursday Club na sindikatong ito ay naggagamitan po sila ng mga pangalan. Pero ang mga congressman po ang talagang kontraktor. Mga congressman, ibig sabihin, hindi lang po sa distrito ni Congressman Rivera. Hindi lang po sa distrito, buong Tarlac po. May mga kontraktor na dami ang mga congressman dito. Ito hong mga damis na ito ho ba'y bahagi ng 15
na binanggit na presidente o maging sa Diskaya construction companies? Actually po, ang Diskaya Construction Company, meron po siyang kontrata dito sa district ni Congressman. Meron din. Anong kumpanya ito? St. Gerard? Ano po? Alpha Omega po, Alpha Omega. Oo. Ano ho yung flood control? Yes po, tapos ang dami nila, ang nagkontrata po gamit ang pangalan ng Alpha Omega, pero ang gumagawa po yung construction company naman ni Mayor Villanueva na kaalyado ni Congressman Rivera. Mukha nga pong sa inyo pong salaysay ngayon, mukhang lumalabas diyan na maaari ba sabihin na sa buong lalawigan ng Tarlac, yan na po ang modus ng mga kongresista at mga politiko? Yes sir, not only in Tarlac, the entire buong Pilipinas, ganito po ang kalakaran sir. Well, we presume dito nga sa mga naiuulat, pero we're talking about Tarlac nga po kung saan kayo. Diyan kayo nakabase, di ba sa Tarlac? Yes po, butante po ako ng 3rd District. Okay, yun nga po, no? Kaya po, specifically nga po, Tarlac kasi nga kayo nandidiyan at mas, kumbaga, mas familiar ho kayo no, sa mga nangyayari dyan. Sige, so ito pong inyong isinampang reklamo, officially po kahapon po inyo ito inihain. Yes sir, Ted. Okay. And sa inyong pagpunta sa ombudsman, sino po ang nakausap po ninyo? Kasi nga sa akin po lamang, kasi hindi ko ma-print, ang dami po nitong dokumento, pero doon pa lang po sa inyong attachment nga, nakita ko na talaga namang may basis ito pong inyong reklamong ito kasi nga dokumentado at pati po yung mga certification galing po sa SEC. So ano po ang sabi sa inyo ng Yes Office po of the Ombudsman? Agad po daw nilang iimbestigahan. Dahil mainit ngayon ng flood control, then isi-check nila, i-validate po nila yung mga kontratang pinirmahan ni Congressman Rivera, then they will go for PI po, inviting him. Opo. Ma'am Pyra, kayo po kasi nga ay isa po kayong NGO diyan sa Tarlac. At yan din po ang panawagan nga mismo ng presidente, mismo ng ICI, no, na makipagtulungan ang ating mga kababayan at maging mata, at bibig dito po sa usapin po ng pang-aabuso sa pera ng bayan. Diyan ho sa inyong lugar na iyan, meron ba kayo nakikita po na mga ghost projects din o kaya po ay sobrang substandard? Marami po dito, Sir Ted. In fact, sa Facebook ko po pinopost ko, kaya marami akong threat. Bago po itong mga threat po ninyo, ma'am, ito hong mga nakita po ninyo na mga ghost projects, practically po, sino ang mga contractors niyan at saan-saan kaya mga lugar? Can you just give an example? Sir, 1st District, 2nd District, 3rd District. Buong distrito ng Tarlac. Flood control po ito? Flood control, yung mga asfalto na daan, sir, sobra pong garapal. If only I can talk to you one-on-one, sir, sobra. Mapapaiyak po tayo kasi ito'y pera natin, nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. Grabe talaga, hindi sila tao. Sir, yung modus iba, talaga pong sindikato ang mga congressman. $100 million, $150 million, ang ilang metro lang po, tapos substandard. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. This is injustice to us all taxpayers. Willing po akong makipag-usap sa inyo in private. Sasabihin ko po kung anong mga modus. Kumpleto po ako ng detalye, sir. And I want this to be exposed in the entire Philippines so they can dig deeper, investigate deeper. Kami po'y humahanga, Ma'am Pyra, sa inyo pong Grabe, no? Ito, makikita nyo naman, mga kabayan, talagang yung alin, naiyak na. No? Yung sobrang kasakiman. Yung mga sakim talaga sila.
Wala talaga silang pakundangan sa pagkuha ng pera ng taong bayan. And to think, taxes o kaya utang ng gobyerno yan pinagkukuha nila sa kung saan-saan. 'Di ba? Inutang lang ng gobyerno o kaya taxes ni Juan. Si Juan na naghihirap, pumapasada dyan sa EDSA na kung saan araw-araw nakikipagpatintero sila sa pagsakay ng jeep, sa LRT, di ba? Yung siksikan dyan sa LRT, di mo maintindihan. Na nung araw, nandun sa Makati ako nagtrabaho. So galing Caloocan, papuntang siksikan yan. Grabe. So yan ang araw-araw dinadanas ng mga Pilipino. Tapos, ayan, kukulambatin. Talagang aanihin lang nila yung pera ng taong bayan. Parang talagang di mo na makita kung saan ang justice, Pagka ganyan na nakikita mo, ayan, nakakaiyak. Grabe na itong mga pataong to. Alright, so ganun nga po mga kababayan, hindi na po natin patatagalin at yun lang po ang buod. Ang buod ng ating istorya mga kababayan, ang buod ng ating video ngayong araw na to, ay kundi nag-organisa sila, nag-imbestiga dun sa mga pangyayari dyan sa kanilang distrito. Ngayon nagsampa sila ng kaso sa ombudsman. So yan po ang dapat na ginagawa ng mga Pilipino. Kahit hindi man kayo dahil medyo kailangan ng resources, kailangan ng mga abogado para dun sa mga kaso-kaso. Pero yung magmatsyag lang, yung pinaka-simple lang na pwedeng gawin ng isang Pilipino, magmatsyag. Tignan ninyo, subukan ninyong tignan yung website ng isumbong mo sa Pangulo. Nandun yung mga makikita ninyo, yung mga project dyan sa lugar ninyo. For example, nandiyan kayo sa Tarlac. So makikita, first district, kung ilan yung project dyan. Makikita lahat naman dun. So titignan nyo kung talagang may ginawang project dun sa inyong barangay. Di ba? Nang sa ganun, pwede nyo ring isumbong dun sa mga kinauukulan or sa mga NGOs na lumalaban ito. Marami na po tayong napupukaw ngayon ng mga NGOs na nakikipaglaban natin dito against. Kasi nakikita mo na yung emosyon Nandun na yung emotional na yung mga Pilipino ngayon. Gusto na nilang paglaban. So, yun po ang gawin natin. Alright? Okay, so mga kababayan, ito lang po. Napakalungkot po talaga yung nangyayari sa Pilipinas. Pero huwag po kayo magalala. Magkakaroon po yan ng hustisya kung tayo po ay makikipaglaban. Unang-una, makikipag-isa po tayo. Mag-usap-usap kayo sa inyong barangay. Huwag lang yung puro kwento-kwento at tawa-tawa lang tayo. Ang mga Pilipino kasi easy-go-lucky tayo, di ba? Nasanay tayo ng ganun. Pero dapat sa panahon ngayon, dapat magkaroon na tayo ng conscious awareness na dapat ipaglaban natin to bilang mga Pilipino. Dahil kung hindi, wala pong kahihinatnan yung ating bayan. Di ba? Tayo po ay lumulugmok sa utang, samantalang ang mga politiko ay ng darambong lamang. Alright? Wala talaga silang serbisyong na igagawa sa bayan natin, kundi ng darambong lang. Yung nagnanakaw ng pera, nagkakamal ng salapi. Yun po ang natin, iwasan po natin yung mga ganyan politiko. Dapat i-note na po natin yan. Dapat maging aware na tayo mga Pilipino. Alright, so ganun lang po. Diyan lang po tayo mga kababayan. Gusto lang po nating i-update kayo. Eto, yung ating mga previous videos natin, may mga comment. So yung lahat ng mga nag-comment dito sa Pinoy OC, mga kababayan, thank you very much po. At binabasa ko po inyong mga comment dito. Yung isa nga sabi, dapat barilin sa luneta. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga talagang ang mga Pilipino ay emotional na, Dapat talaga hindi na tayo ano-ano lang. Dapat gawin na talaga natin itong seryosong bagay, yung pakikipaglaban. Di ba? Kasi, tayo muna. Tignan natin. Papasahin ko lang mga kababayan. Ito ang dapat natin gawin. Kailangan magkaisa, sabi ni Wills TV. Yan. Mga OFW, sana wag magpadala ng pera for a month. So, yun ang sabi ni
Carmelo Escaran 8784. Thank you very much sa inyong comment, mga kababayan. So yan po ang mga hinaing ng ating mga marami pa po dito nag-comment. Hindi ko na po mababasa. Sana ang pinili natin, yung tama ang ginagawa. Yan, yung mga politiko. So dahan-dahan mga kababayan, sa pamamagitan nitong ating sharing, kung meron po kayong mga video na gustong mapanood dito sa Pinoy Aussie, i-share nyo lang po ang inyong mga dyan sa comment. Alright? Para po malaman natin at i-share natin sa inyo. Yung mga bali-balita sa Pilipinas, i-share po natin yan ngayon dito sa Pinoy Aussie. Alright, so hindi lang tayo chismis-chismis, kundi yung mga balitang totoo sa Pilipinas. Dapat talagang magkaisa tayo. Alright, this has been Pinoy Aussie. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and hit that notification bell. Tapos mag-comment po kayo para po meron tayong mapag-usapan. Thank you very much mga kababayan. Magkaisa po tayo. See you later.